Bakit natin kailangan ng holiness o kabanalan? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Seminary Edition. Gusto ko munang batiin yung ating mga kasama dito sa devotion, no? Si Virginia Vaula, Ferdinand Andrada, and Sharon Ronquillo. Maraming salamat po sa inyong pagkomento at pagsubaybay dito sa ating channel. Now, yung topic po natin ngayon ay patungkol po sa purity of the church, kabanalan ng iglesia, purity. So the purity of the church is not merely about external order, but about the inward holiness of its people. Sanctification is God's work of making His people more like Christ. Yung goal po ng Diyos sa church, sa people of God, ay maging banal katulad ng ating Panginoong Jesucristo. Christ-likeness is the goal of Christian life. Cleansing them from sin and setting them apart for His purposes. The church remains pure when its members continually grow in holiness through the Spirit's power, rejecting sin and pursuing righteousness. This purity is both a gift of grace and a daily responsibility of every believer. Sabi po sa Ephesians chapter 5 verse 25 hanggang 27, ito po ay sulat ni Apostol Pablo at sinasabi niya sa mga asawang lalaki, "Husbands, love your wives." Mahalin ninyo ang inyong mga asawang babae. Pero nung sinasabi ni Apostol Pablo ito, ang iniisip niya si Kristo. Tingnan niyo po yung pagkakasabi niya. As Christ loved the church and gave Himself up for her, that He might sanctify her, having cleansed her by the washing of water with the word, so that He might present the church to Himself in splendor, without spot or wrinkle, or any such thing, that she might be holy and without blemish. Sabi po sa Tagalog, mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para sa iglesia upang ialay ito sa Diyos matapos linisin sa pamamagitan ng paghuhugas sa tubig at sa salita. Ginawa niya ito upang ang iglesia ay maiharap niya sa kanyang sarili na nasa kagandahan nito, walang anumang dungis ni kulubot man, banal at walang anumang kapintasan. Now, ito po yung una nating katuruan ngayong araw. God purifies the church for Jesus Christ. Alam niyo po, yung people of God. Yung people of God po, binubuo po yan ng lahat ng mga tao sa Old Testament na mga mananampalataya hanggang sa New Testament, hanggang sa panahon natin ngayon. So, yun po yung people of God. Now, sabi po rito sa verse natin na ito, yung people of God, yung church, the body of Christ, ito ay nililinis ng Diyos. Pinupurify. Para saan po? So that He might present the church to Himself. Alam niyo po yung gusto talaga ng Diyos from the very beginning, sa Genesis chapter 1 pa lang, magkaroon siya ng people na makikipag-fellowship siya. Yung merong ugnayan. At yung people of God, of course, sila ay banal. Walang bahid ng kasalanan o karumihan. Ang nangyari lang po, nagrebelde yung tao, kaya yung mga tao, puro gumagawa ng kasalanan at mga pagtataksil, adultery. Kumbaga, kada gumagawa ka ng kasalanan, nagko-commit ka ng adultery against God. So, God purifies the church for Jesus Christ. Ang ginawa ng Diyos, niligtas niya yung mga tao at yung mga mananampalataya ni Kristo, yun yung pinupurify hanggang sa maging perfect sila someday at maipresent kay Jesus Christ holy and blameless. So Jesus Christ is purifying His church, His people. Kaya po tayo binabago ng Diyos araw-araw para maipresent tayo someday sa ating Panginoong Hesukristo na pure, malinis. At ang pinanlinis sa atin ng Diyos ay ng ating Panginoong Hesukristo ay sarili niyang dugo. At the same time, we are being purified every day. Nililinis tayo ng Diyos araw-araw. Ano po yung purpose? To present. Kaya po merong someday po, makikita natin ng Panginoong Jesucristo na mukhaan
yung buong church, sama-sama yun, no? From the Old Testament to the New Testament up to our time, and even the future, sama-sama yung people of God haharap sa Panginoong Jesucristo. Pure, holy, and blameless, without wrinkle. Sabi dito, so that He might present the church to Himself in splendor, without spot or wrinkle or any such thing, that she might be holy and without blemish. Kaya mga kapatid, tayo ay prepare ngayon. Yung church, nililinis ngayon para maiharap dun sa groom. And the church is the bride of Christ. Now, point number 2, God purifies the church for eternal fellowship. Pinupurify yung church para makipag-ugnayan sa Diyos ng pangwalang hanggan. For eternal fellowship. Sabi po rito sa Revelation chapter 21, 2 and 3, sabi dito, I saw the holy city, the New Jerusalem. Yung New Jerusalem po, yan po yung church, body of Christ. Coming down out of heaven from God, prepared as a bride. So yung New Jerusalem, tayo po yon. Gagawa po ako ng separate video para mas ma-explain to, no? Bakit Holy City, New Jerusalem, to church, body of Christ, the bride. Explain ko pong mabuti yan sa next video natin. So, as a bride, beautifully dressed for her husband. And I heard a loud voice from the throne saying, Look, God's dwelling place is now among the people, and He will dwell with them. They will be His people, and God Himself will be with them and be their God. So ito talagang intensyon ng Diyos. The church is being purified hanggang sa maging perfect yung church, katulad ng ating Panginoon Jesucristo, Jesus is perfect, para magkaroon tayo ng eternal communion with God. Yung Diyos, He will dwell with us, and we will be with God, and we will have fellowship with God. Hindi po kasi tayo pwedeng makipag-fellowship sa Diyos nang hindi tayo banal, no? Kumbaga, ikamamatay natin. Yung makita pa nga lang ng isang tao yung Diyos, yung isang taong makasalanan, ikamamatay. Kaya si Prophet Isaiah, nung nakita niya yung glory ng Diyos, sabi niya, woe to me. Talagang kinatakot niya rin kasi pag nakita mo yung Diyos sa ganang nating kalagayan, ikamamatay natin, we cannot stand the holiness of God. Hindi tayo makakatindig sa kaluwalhatian ng kabanalan ng Diyos. Kaya po si Prophet Isaiah, natakot siya nung nakita niyang kaluwalhatian ng Diyos. Now, someday po, kapag naging perfect na tayo, magkakaroon po tayo ng eternal fellowship with God. God purifies the church for eternal fellowship. Napakasarap, no? Kasama natin ng Diyos sa katao ng Panginoong Jesucristo, and nakakausap natin siya ng mukhaan sa perfection natin. Yung we will become, 1 John chapter 3 verse 2, sabi ron, we will become like the Lord of Jesus Christ. Yung perfection niya, kapareho ng perfection natin. Kasi magiging ganap ang ating kabanalan. And point number 3 po, God purifies the church for world transformation. So, bakit hindi purely future na lang, no? Na mamatay na lang tayo and then, we meet the Lord Jesus Christ. Alam niyo po, kahit dito pa lang, purify na yung church. Bakit? Kasi ang plano ng Diyos is world transformation. Ang gusto ng Panginoong Jesucristo, hindi lang tayo ang maging bride of Christ. Gusto niya yung bride of Christ, yung people of God, lahat ng mga nations makasama dito sa people of God. Kaya nga po, inutos ng ating Panginoong Jesucristo yung Great Commission, Go disciple the nations. Bakit? Gusto niya lahat ng mga bansa sumunod sa Kanya. Kasi pag nagkaroon tayo ng grand reunion, kapag imimit na natin ang ating Panginoong Jesucristo face to face, lahat ng people of God since the time of Adam hanggang sa dulo ng history, lahat ng people of God na yon binubuo ng iba't ibang mga nationalities, iba't ibang mga ethnic groups. Haharap tayo sa Panginoong Jesucristo without wrinkle, without blemish, pure, malinis sa harapan ng Diyos. And that's gonna be our reunion, no? Magkikita tayo lahat, and then we will have eternal fellowship with God. So ngayon pa lang, binabago na tayo ng Diyos araw-araw. Bakit? Kasi yung pagbabago natin, magiging pagbabago din ng mundo. At habang dumadami yung mga Kristiyano, habang napupuno yung mundo ng mga people of God, magkakaroon talaga ng world transformation. And then Jesus Christ will come back. Paano po natin to isa sa buhay? Unang-una po mga kapatid, let's be practical.
Identify what pollutes our bodies before God. Bago natin isipin yung maraming bagay, isipin muna natin, ano ba yung nagpaparumi sa atin ngayon, right now, right here, right now? Ano ba yung mga pumapasok sa isip natin na hindi nakakapagbigay ng kapurihan sa Diyos? Ano ba yung nagpaparumi sa atin ngayon? Sabi ng Panginoong Jesucristo, sa kanyang conversation sa kanyang mga alagad at sa mga pariseo, ano ba yung nagpaparumi sa tao? Hindi yung pumapasok sa katawan, kundi kung ano yung lumalabas. Bakit? Kung ano yung nasa puso mo na marumi, yun yung lalabas sa yung bibig. At sabi ng Panginoong Jesucristo, yung puso natin pinamumugaran ng samot-saring kasamaan. So tanong, ano ang nasa puso mo ngayon? Meron ka bang galit? Meron ka bang inggit? Meron ka bang pagnanasa? Meron ka bang gustong pagmamayari ng iba? Gusto mong mapasayo? Meron ka bang whatever that is? Ano yung nagpaparami sa atin right now? And let's ask the Lord, Lord, forgive me. Patawarin niyo po ako kasi yung puso ko po ay sobrang dumi. Kailangan ko po ng paglilinis ninyo. Kailangan ko po ng kapatawaran ninyo. So identify what pollutes our bodies before God right now. Pangalawa po, immerse yourself in God's Word and presence. Immerse po natin yung ating mga sarili sa presensya ng Diyos, sa kanyang mga salita habang nagbabasa tayo ng salita ng Diyos. Bakit po? Kasi po yung fellowship natin sa Diyos, hindi naman yan entirely future. Ngayon pa lang gusto na ng Diyos makipag-fellowship sa atin. And we can do that by reading the Word of God, letting God communicate to us, yung magsalita ang Diyos sa atin sa pamamagitan ng kanyang salita. At the same time, tayo naman yung nagsasalita sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Ang tawag po nun ay communion. You're communing with God. You're having conversation with God. Meron kang date. And I hope lahat po tayo merong specific date, no? Kung paano mo dinidate yung asawa mo or yung boyfriend, girlfriend mo. Dapat meron din tayong ganun sa Panginoon. And, pinakamaganda nga nito tuwing umaga. No? Pagkagising mo pa lang, you're having this date with the Lord na nag-uusap kayo. At nangungusap din ang Diyos sa iyo sa pamamagitan ng kanyang salita. So, immerse yourself in God's Word and presence. And pangatlo po, influence the world by being salt and light. Kaya po tayo pinupurify ng Diyos para ma-purify niya rin yung mundo. At ito nga yung pangarap ko, no, na yung ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo patuloy na lumaganap dito sa mundo at dito sa Pilipinas at magkaroon talaga ng impluwensya yung ebanghelyo sa Kongreso, Senado, sa mga husgado, sa mga eskwelahan, sa mga business sector. Kasi yung paglilinis sa iyo ng Diyos, yan ay nagdudulot ng paglilinis sa iyong departamento, no? Kung ikaw ay business, police person, police officer, kung ikaw ay hepe, general, matuwid kang tao, ang commitment mo sa Panginoon, pati yung departamento mo madadamay. Tandaan nyo mga kapatid, yung Church ni Jesus Christ, it's an army. Army to na magmamarcha dito sa mundo hanggang sa yung mga ethnic groups. Lahat ng mga nations ay maging worshipers and followers of the Lord Jesus Christ. So we are being purified, we are being transformed to bring transformation into this world. Tandaan nyo mga kapatid, itong mundo na ito, pagmamayari ito ni Kristo. And we have to claim this world for the glory of God. Influence the world by being salt and light. Para po sa ating discussion, why does God ask us to offer our bodies as living sacrifice, holy and pleasing to Him? Bakit sinasabi ng Diyos, specifically sa Romans chapter 12 verse 1, na ialay natin ang ating mga sarili bilang handog na buhay, banal, kalugod-lugod sa Diyos? Pag-usapan po natin yan sa ating mga discussion groups. And as usual, meron po tayong alternative questions. What have you learned from our devotion? And how can you practically apply our devotion? So, pwede nyo pong isama sa discussion po ito. Tayo po yung manalangin. Lord Jesus, thank you for loving the church and giving yourself to make her holy. I confess that I often fall short of your standard of purity.
Cleanse my heart from every sin and renew my desire to live for you. Teach me to walk daily in obedience, resisting temptation and embracing righteousness. Fill me with your Spirit, that I may reflect your holiness in my thoughts, words, and actions. I surrender my life to you. Use me for your glory and honor, that in all things God may be glorified. Amen and amen. Maraming salamat po sa partner natin sa devotion natin ito, si Sister Daisy. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Na kung kayo po ay may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow, 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.